Ano nga ba ang kakaiba dito sa emergency loan na ino-offer ng SSS? Nilaunch ito ng December 2025. Bago matapos ang taon, pwedeng mag-apply nito. Pag-usapan natin kung paano tayo pwedeng mag-benefit dito at kung pwede ba tayong mag-apply online. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang emergency loan program ng SSS ay nagsimula nga noong December after magkaroon ng proclamation ng National State of Calamity. Ibig sabihin, kung ang calamity ay tatagal ng mga 30 days para sa pag-loan, dito nagkaroon ng 1 taon. So kung uulitin natin, nakalagay dito na yung pag-avail ng emergency loan sa SSS ay tatagal nga ng 1 taon simula nung na-announce ito. So ibig sabihin, kung November na-announce 2025, November 2026, pwedeng mag-apply ng loan. At pwede nyo yung gawin online lang, pumunta lang sa SSS online account, mula sa loans, mag-apply ng emergency loan. Also, dito nyo rin malalaman kung eligible ba kayo. So pag click natin yan, pwede magkaroon ng error message na katulad nito, o di naman kaya ay may kailangan pa kayong ipa-update sa account ninyo. Kung sakali namang walang error, posibleng ganito yung makita ninyo. Halos pare-pareho lang kasi yung proseso sa pag-loan sa SSS. Kailangan nyo ng disbursement account o yung bank account na pagka-transferan nung niloloan nyo mula sa SSS. So, hindi na kailangan pumunta sa branch para kunin yung cash or cheque. Instead, hihintayin ninyo dun sa disbursement account ninyo. I-click nyo lang yung next at magkakaroon ng disclosure statement na katulad nito. Kung saan makikita ninyo yung actual amount na niloloan nyo talaga. Katulad nito, kung may 20,000 tayong loan, dahil meron pang mga ibang fees na ibabawas dito, ito na lang yung actual na makukuhang pera. Nasa 19,000 plus. At kapag okay na dito sa niloloan, i-check lang to, click next, i-double check yung information bago mag-proceed, and then i-click ulit tong confirmation sa certification agreement and promissory note, and then click submit para ma-finalize na yung pag-apply ng loan. Hintayin na lang ang notification from SSS kung ano ba yung pinakamagiging status at gaano katagal matatransfer yung pera doon sa disbursement account ninyo. At kung matatandaan ninyo doon sa disclosure, merong tinatawag na payment terms. Possible hindi natin yon ma-review, pero nakalagay dapat doon na hindi agad kailangan bayaran yung loan sa SSS o yung emergency loan. Maghihintay pa ng 6-month moratorium o 6 months na palugit bago mag-start yung payment due date. So halimbawa, nag-loan kayo ng December, ang payment month pa talaga ay mangyayari sa July na may due date naman na August 31, 2026. So, kung gagawa tayo ng pinakahalimbawa tungkol dyan, kung nag-loan ka ngayong January, magpapahinga ng 6 na buwan. So, bibilang tayo. So, ito yung unang buwan, Feb, March, April, May, June, July. Cancel na lahat yan kasi ito na yung pasok sa 6 months moratorium. Pero yung August, dyan na yung pinakamagiging start ng payment. And then, ang due date naman yan ay mangyayari ng September 30, which is last day ng the following month. So, ito yung pinakahalimbawa. Kung January 2026 nag-loan, September 30 yung due date. Kung Feb 2026 nag-loan, October 31 yung due date. Yun nga lang, kahit ito yung due date nito, dahil Saturday pumatak yung October 31, so i-double check natin. Ito siya, October 31. Mangyayari pa yung pagbayad o yung due date naman is yung next working day na, which is either November 2, pero kung ma-declare na holiday November 2, November 3 na yung pinaka-due date. So same dito, kung March tayo nag-loan, November 30 naman yung deadline, pero dahil holiday ito, pwedeng December 1 na yung pinaka-deadline talaga. April, December 31 din yung due date, pero pwedeng January 2027 na yung pinaka-due date dahil papatak na holiday yung December 31. So, pwede nyo i-double check mula dito hanggang sa November 2026 dahil pwede pa tayong mag-loan ng November nga. Ang pinaka-due date na niyan ay nasa July 31, 2027, which is Sabado, kaya ang magiging deadline na talaga ay August 2. So, kung mapapansin nyo, ito yung pinakamalaking kaibahan sa emergency loan kumpara sa salary loan, calamity loan ng SSS, kung saan merong tinatawag na 6-month moratorium o 6-month na palugit or pahinga bago mag-start yung payment nito. At sa pagbayad, tatagal ito ng 24 months kapag sinama yung 6 months na pahinga. Sa kabuuan, 30 months na pagbabayad sa SSS kung saan yung 24 months na talaga doon yung pinaka merong actual na payment. And dahil napag-usapan natin kanina yung mga due date, deadline, just in case na hindi ito nagawa,
merong karampatang penalty para dyan. At kung sakaling meron tayong mga past due na loan or hindi nabayarang loan sa SSS, pwede ito makaapekto sa mga benefits natin sa hinaharap. Tandaan na hanggat hindi natin nababayaran on time yung loan sa SSS, patuloy ito nagkakaroon ng penalty at interest na siyang pwedeng makabawas sa pinaka-final benefit natin sa SSS, which is either yung retirement fund natin o yung pension na tinatawag, or pwede rin naman sa total disability or death benefit. So kung gusto nyong malaman kung eligible ba kayo, meron ditong eligibility requirements kung saan at least 36 monthly contribution, dapat in the last 12 months merong 6 na buwang hulog, at marami pang iba dito. Pwede nyong i-double check, pero katulad ng sabi ko, pwede na kayong dumiretso sa SSS online account inyo, and then loans, emergency loan. From there, pag nagkaroon ng error, ibig sabihin, may kailangan pa kayong gawin or baka hindi talaga kayo eligible. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!